Kamusta mga bata? Ako si Teacher Jade. Kamusta naman ang araw nyo? Magaling! Ngayon, bago natin umpisahan ang ating klase, maaari niyo bang isaayos sa inyong mga upuan? Maaari bang tumayo ang lahat upang manalangin? Amen! Ngayon, maaari na kayong umupo. Narito ba lahat sa ating klase? Wala bang lumiban sa inyo? Magaling! Palakpakan ninyo ang mga sarili, mga bata. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano bang inyong naaalala sa ating mga nakaraang leksyon? Magaling! Star sa inyo mga bata! Ngayon, nakikita ba ninyo ang mga larawang ito? Ang nais kong inyong gawin ay suriin ang mga larawang ito at magbigay ng mga naobserba ninyo o mga ideya tungkol sa mga larawan. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, ano ba sa palagay ninyo ang mga larawang ito? May sakit, tama! Maaring virus na dahilan ng naging sakit niya. Magaling mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Naranasan mo na ba ang magkasakit tulad ng sipon at ubo? Paano mo ito nakuha? Nahawa ka lang ba? Ano ang inyong mga pakiramdam na magkaroon kayo nito? Paano ka gumaling mula sa iyong sakit? Inalagaan ka ng iyong mama. Uminom kayo ng gamot. Magaling mga bata. Paano mo maiiwasan ang pagkakaroon ng ubo at sipon? Kumain ng masustansyang pagkain. Magaling. Uminom ng vitamins. Magaling din mga bata. Isang star ulit sa mga estudyante ko. Ngayon, gagawa naman tayo ng isang aktibidad mga bata. Ito ay tinatawag na Odd Man Out. Ang mechanics ng gawaing ito ay papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. Bubunot ang bawat membro ng grupo sa isang box na may mga laman na papel. Ang mga papel ay naglalaman ng computer, virus at malware. Ang gagawin ng mga nakabunot ng computer ay huwag magpapahuli na sila ang computer at dapat magbasid at hulihin ang malware at virus. Ang gagawin naman ng mga nakabunot ng malware at virus ay hawaan ang computer sa pamamagitan ng pagkindat ng di nahuhuli ng mga ito. Bibigyan ng 2 hanggang 3 minuto ang grupo na magdiskusyon kung hanapin at tukuyin kung sino sa kagrupo nila ang malware o virus. Sa pagtatapos ng oras na ibinigay ko, kung hindi natukoy ang malware o virus sa kagrupo, bibigyan ng 5 star. At kung natukoy naman ng kagrupo ang malware at virus, ay bibigyan ng 10 star. Halina't umpisahan, Odd Man Out! ready na ba mga bata? Naintindihan ba ang mechanics ng ating gawain? Magaling! Ngayon, umpisahan natin ang Odd Man Out. Kayo ba ay nag-enjoy sa ating aktibidad? Magaling! Ngayon, ano sa inyong palagay ang ating aralin ngayong araw na ito? Malware o virus? Computer? Maaari. Sino sa inyo ang may computer sa bahay? Naranasan mo na ba ang pagbibilang
pagbagal ng inyong computer? Madali niyo bang natutukoy ang malware o virus ng inyong computer? Kung magkakaroon ng malware o virus ang inyong computer, ano nga ba ang ating magagawa? Ipunta sa computer shop, maaari? Ipaayos, magaling! Maaari bang maiwasan ang pagkakaroon ng malware o virus? Magaling mga bata! Kagaya ng sakit ng tao, ang computer ay nahahawa din ng malware o virus at maaari itong maiwasan at magamot. Ngayon mga bata, ang paksa natin ngayong araw na ito ay ang mga panganib na dulot ng computer malware at virus. Gaya ng tao, maaari ding makakuha ng sakit ang isang computer at tinatawag itong malware o virus. Maaaring makakuha ng malware o virus sa paggamit ng internet dahil makakasira ito sa mga files o memory na maaaring makasira din sa paayos na paggana ng inyong computer. Ngayon, Teacher J, ano nga ba ang pagkakaiba ng malware at virus? Sa pamamagitan ng malware ay maaaring makuha o iligal na makuha ang impormasyong sensitibo na nasa inyong computer. At ang halimbawa ng malware ay virus. Ang computer virus ay isang programa upang makapanira ng lehitibong aplikasyon o programa ng inyong computer. Ngayon, naranasan nyo ba di lang sa computer, kung sa cellphone nyo din, na medyo naglalag, minsan hindi gumagana yung mga application at laro natin. Minsan nawawala din yung mga impormasyon na nilalagay natin sa ating computer o cellphone. Ito ay dahilan ng isang virus. Ngayon, narito ang mga halimbawa ng virus. Ang unang halimbawa ng virus ay worm. Ang worm ay isang maliit na programa na kayang isalin sa iba't ibang sistema ng computer upang ito ay masira. Ngayon, para siyang nag-multiply o dinodoble niya ang kanyang sarili sa isang computer hanggang masira ang computer. Ito ay ang worm virus. Ang pangalawang halimbawa ng virus ay spyware. Ang spyware ay palihim na paglikom ng mga impormasyon na hindi nyo nalalaman na nakakalikom na ito ng impormasyon galing sa inyong computer. Ngayon, kung kayo ay nagtatago ng mga files o importanteng impormasyon sa inyong computer, maaari itong makuha gamit ang spyware at hindi nyo nalalaman na nakukuha na pala ito. Kagaya ng account niyo sa bangko, kung meron kayong bangko, meron ding account niyo sa Facebook, password at email ay maaari ding makuha gamit ang spyware. Ang pangatlong halimbawa ng computer virus ay ang Trojan. Ang Trojan virus ay isang pira-pirasong code na nakatago sa isang application. Ngayon, kayo ay nagda-download ng isang laro o isang aplikasyon na nawili kayo at naganahan kayong gamitin sa inyong computer. At hindi nyo alam na may Trojan virus pala ito. Ngayon, ang Trojan virus ay nakatago sa mga aplikasyong ito. Kaya minsan, ang mga nada-download natin o nagagamit nating aplikasyon ay nagdudulot ng pag-lag o pagkasira ng ating computer. Ngayon, ninyo bang naintindihan ang tatlong halimbawa ng computer virus? Magaling! Ngayon, ano nga ulit ang halimbawa ng computer virus? Ito ay ang worm, spyware, at Trojan. Magaling mga bata! Ngayon, dumako naman tayo sa halimbawa ng malware.
halimbawa ng virus ay worm. Ang worm ay isang maliit na programa na kayang isalin sa iba't ibang sistema ng computer upang ito ay masira. Ngayon, para siyang nag-multiply o dinodoble niya ang kanyang sarili sa isang computer hanggang masira ang computer. Ito ay ang worm virus. Ang pangalawang halimbawa ng virus ay spyware. Ang spyware ay palihim na paglikom ng mga impormasyon na hindi nyo nalalaman na nakakalikom na ito na impormasyon galing sa inyong computer. Ngayon, kung kayo ay nagtatago ng mga files o importanteng impormasyon sa inyong computer, maaari itong makuha gamit ang spyware at hindi nyo nalalaman na nakukuha na pala ito. Kagaya ng account niyo sa bangko, kung meron kayong bangko. Meron ding account niyo sa Facebook. Password at email ay maaari ding makuha gamit ang spyware. Ang pangatlong halimbawa ng computer virus ay ang Trojan. Ang Trojan virus ay isang pira-pirasong code na nakatago sa isang application. Ngayon, kayo ay nagda-download ng isang laro o isang aplikasyon na nawili kayo at naganahan kayong gamitin sa inyong computer. At hindi nga alam na may Trojan virus pala ito. Ngayon, ang Trojan virus ay nakatago sa mga aplikasyong ito. Kaya minsan, ang mga nada-download natin o nagagamit nating aplikasyon ay nagdudulot ng pag-lag o pagkasira ng ating computer. Ngayon, ninyo bang naintindihan ang tatlong halimbawa ng computer virus? Magaling! Ngayon, ano nga ulit ang halimbawa ng computer virus? Ito ay ang worm, spyware, at Trojan. Magaling mga bata! Ngayon, dumako naman tayo sa halimbawa ng malware. Ang unang halimbawa ng malware ay ang virus. Ang virus ay nakakapinsala sa isang computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Mas malala ito kaysa sa worm. Ano nga ulit yung worm? Ito yung pagsalin-salin sa iba't ibang sistema sa computer hanggang masira ang computer. Ngayon, mas malala pa sa worm ang isang virus. Ang pangalawang halimbawa ng malware ay ang adware. Ang adware naman ay otomatikong nagpe-play, nagda-download, at nagpapakita ng kahit anumang video o advertisement sa inyong computer. Kung inyo nalalaman o naoobserbahan, tuwing kayo ay pumupunta sa iba't ibang website, may makikita tayong pop-up ads. Yan po ay tinatawag na adware na kung saan ay pabigla-biglang nag-aanunsyo ng kahit anumang advertisement sa ating computer. Ang panghuling halimbawa ng malware ay ang keyloggers. Ang keyloggers ay nagtatala ng mga pinindot ninyo sa inyong keyboard at ipinapasa ito na kung sino man ang nais na kumuha ng inyong password at nilalaman ng inyong computer. Ngayon, ang halimbawa natin ng isang virus na kumukuha ng impormasyon ay ang spyware. Ang kaibahan ng spyware at ng keyloggers ay ang spyware ay kumukuha ng impormasyon na nakatala na sa inyong computer, habang ang keyloggers naman ay pagtatala ng mga pinindot ninyo sa inyong computer gaya ng password upang mabuksan ito na kung sino man ang bumigay o nagbigay ng keyloggers sa inyong computer. Ngayon, ano nga ulit ang mga malware? Ang mga malware ay ang virus, adware, at keyloggers. Magaling mga bata!
Ngayon, naaalala pa ba ninyo ang mga halimbawa ng virus? Ano nga ulit ito? Worm, spyware, at Trojan virus. Magaling! Kaya mga bata, mahalaga na meron tayong kaalaman at kasanayan tungkol sa kung ano ang mga malware at virus upang ating itong maiwasan at ating maalis kung meron naman tayong malware at virus sa ating mga computer. Kung kayo ay eksperensyado at may alam na tungkol sa virus at computer, mayroon tayong ginagamit na antivirus. Meron tayong mga software na maaari nating magamit upang makapag-install ng antivirus para maiwasan ang mga malware at virus sa ating computer. Tandaan mga bata, huwag pa basta-bastang mag-download ng kung ano-ano mang aplikasyon o software sa ating computer upang ating maiwasan ang pagkakaroon ng malware at virus. Ngayon, dapat nating isaalang-alang na araw-arawin o minsan sa isang buwan, mag-scan ng files sa ating computer upang malaman natin kung ang ating computer ba ay gumagana pa ng maayos o meron na itong malware at virus upang maayos ng maaga pa ang inyong computer. Ngayon, tatanungin niyo, Teacher J, paano ba malalaman kung meron na bang malware o virus ang computer ko? Narito ang mga batayan na ating malalaman kung meron na bang virus o malware ang isang computer. Bigla ang pagbagal ng takbo ng computer, pagbabago ng anyo ng computer tulad ng desktop display, wallpaper o cursor. Bigla ang pag-restart ng computer. Hindi pagana ng antivirus software ng inyong computer. Paglabas ng mga error message sa binubuksang website. Di pangkaraniwang ingay sa loob ng inyong computer. Yan po ang mga batayan upang malaman natin kung meron bang malware o virus ng ating computer. Ang unang step ay pag-open ng isang antivirus software sa inyong computer. May mga software naman po na pwede nating i-search sa web, gaya ng halimbawa ni Teacher. Ito po ay ang antivirus software na makikita natin sa internet. Pagkatapos na mabuksan natin ang antivirus software ng ating computer, pumunta tayo sa ating files o pumili na kung anong files ang ating isa-scan. Pagkatapos nating mapili ang file na isa-scan, maaari nating i-drag ang file papunta sa ating antivirus software. Pagkatapos na ma-drag ito at ipunta sa antivirus software, hintayin na mag-load ang software na ito. Pagkatapos na ma-scan ang software, hintayin lamang na mag-load ito upang matapos nito ang pag-scan. Ngayon, sa pagtapos na pag-scan ng software, makikita natin ang mga details ng ating file. Ngayon, dito natin malalaman kung anong parte o bahagi ng file ang mayroong virus o malware. Ngayon, nakikita natin sa halimbawa ni Teacher, walang virus at malware ang file na ating napili. Naintindihan ba mga bata? Uulitin ni Teacher J ha. Ang step 1 ay buksan ang kung anumang antivirus software ang meron kayo sa isang computer. At kung wala naman kayong installed, ay meron ding search. Pwede naman nating ma-search sa website o sa internet. Pangalawa, pumili ng file na nais nating i-scan at i-drag ito papunta sa antivirus software. Pangatlong step, hintayin na mag-load o hayaan ang antivirus software na i-scan na ating mga file na napili. At ang pang-apat na
step ay kung saan makikita natin ang bawat bahagi ng isang file at malalaman kung saang bahagi ang may virus o may malware. Makikita natin na may check ang bahagi na walang virus at malware. Naintindihan ba at nalaman ang mga proseso sa pagsascan ng files? Magaling! Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-scan ng files. Gamit ang laptop ni teacher, pupunta kayo by group dito sa harapan upang makita ko kung paano nyo mag-scan, paano kayo mag-scan ng file ng isang computer. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon, uunahin natin ang group 1. Magaling mga bata! Inyong naipakita ang tamang proseso sa pagsascan ng files. Ngayon, sa part B ng ating aktibidad, ay nais kong tingnan ninyo ang activity sheet na nasa inyong harapan na aking ibinigay. Ang activity sheet ay naglalaman ng mga proseso na ating ginawa. Ngunit, hindi ito nagpapasunod-sunod. Ang inyong gagawin ay iaayos niyo ito sa tamang order. Kung ano ang unang proseso, pangalawa, pangtatlo, at ang panghuling proseso sa pagsascan ng files. Naintindihan ba si Teacher J, mga bata? Mabuti! Ngayon, inyo nang sagutan ng inyong activity sheet. Upang masukat ni Teacher J, kung inyo ba ay naunawaan ng husto ang ating talakayan ngayong araw na ito. Ngayon, kasabay ng unang activity sheet, ay meron kayong pangalawang activity sheet na para sa ating assessment. Ang ating activity sheet ay naglalaman ng katanungan at ng column na kung saan ito ba ay thumbs up o thumbs down. Ang thumbs up ay dapat ba gawin ang katanungan? O thumbs down kung di dapat gawin. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Tapos na natin, maaari nyo bang ipasa inyong mga activity sheet sa harap? Magaling! Ako ay natuwa dahil nakinig kayo ng gusto sa ating talakayan at ito ay naipakita dahil sa inyong mga activity sheets. Ngayon, dapat nating tandaan kung ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng virus at malware at para ating ito maiwasan. Huwag kalimutan na mag-scan ng ating file sa computer at mag-install ng antivirus software. Bago natin tapusin ang ating klase, is kung ilabas ninyo ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating assignment at maaari nyo itong ipasa bukas. Dito nagtatapos ang talakayan natin tungkol sa mga panganib na dulot ng computer malware at virus. Maraming salamat mga bata. Ito ay ang star para sa inyo. Ako si Teacher J. Maraming salamat at paalam!